kasansi, isa lang pong masaya at makabulang Biyernes ang pagsasamahan natin. Ito po si Chris in behalf of Sam. Ako po ang inyong makakasama uli, ang inyong podcaster dito lang sa Sam and Chris, the podcast! Hello mga kasansi! Nandito po tayo sa isang bagong open na events company which is Filipino entrepreneur din po ang may-ari. Kung sino po ang pasimuno ng Printmaster, siya rin po ang pasimuno ng events company na ito. Ito po ang Randy Ayusi Events Company. Opo, from sportswear, ngayon po nag-jump na po sila sa events. Mamaya po makakapanayan po natin ang isa sa kilala ko na may pinakamagaling na kamay dito sa Bahrain. Kaya watch out, dito lang po yan sa Sam and Chris, the podcast! Hello mga kasansi! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Katulad ng sinabi ko kanina, makakasama natin ang isa sa Filipino entrepreneur, ang kilala dito sa Bahrain, ang isa sa kilala kong may pinakamagaling na kamay at may magandang vision when it comes sa arts. Walang iba kundi si Kuya Randy Ayuste! Hi! Hello Kuya Randy, kamusta? Hi naman. Hi pala sa mga taga-suporta at taga-panood ng Sam and Chris, the podcast. Yes, opo mga kasansi. Si Kuya Randy po ang isa sa the people behind the success of Printmaster. Yes, si Kuya Randy po ang talagang gumagawa ng mga magandang uniform sa lahat ng mga team ng basketball dito sa Bahrain. Kuya Randy, tawag nito. Parang merong venture ka na naman yata ng bagong business ngayon. Oo, kasi parang china-challenge ko yung skills ko. Okay. Actually, hindi lang ako isang graphic designer. Okay. Nasa pinakauna ko talagang nasa puso ay ang pagiging visual artist. Yes, oo. Kaya naisip ko naman na okay, madami na tayo sa printing, sa jersey. So why not naman bigyan ko naman ng time yung skills ko sa art. Which is talagang pong napakagaling ng kamay ni Kuya Randy sa lahat po ng mga ginagawa niyang mga visual effects, lahat po ng mga nakikita niyo sa mga may mga gandang lugar dito, siya po yung may gawa niyan. Let's say, meron po dito sa hindi ko nababanggitin kung ano yon, dito po sa may bandang Muharraq, may isa po diyang resorts na inopen na siya po ang gumawa lahat ng mga effects when it comes sa puno, when it comes sa mga animals. Siya po, magaling po talaga ang kanyang kamay. Visual displays. Yung mga visual displays. Yes, yung mga visual displays ni Kuya Randy dyan. Yeah. Okay, Kuya Randy, buti na isipan mo mag-open ng ganito. Ito na ba yung yung Randy Ayuste Events? Dito ka magpo-focus sa paggawa ng mga visual displays? Kasi naisip ko kasi gawin na siyang, actually matagal ko nang ginagawa dito sa Bahrain. Tapos naisip ko na why not this time, kasi stable na yung Printmaster. So okay na sila, hindi ko na kailangan bugbugang marketing. Saka kilala na din ng lahat. Kilala mo na? Yes, kilala ko na. Oo. Kilala. No. So naisip ko, why not gawin ko ng legal business yung nasa puso kong skills. You know? Yes. So, Kuya Randy, tawag nito. So, magkaiba talaga ang Printmaster dito sa Randy Ayuste Events Company, no? Kaiba yan kasi doon, more on graphics. Yes. Which is, yun din ang isa sa skills ko na pagiging graphics designer. Okay. Ano kasi ang graphics design? Parang pinaka-basic lang yan. Pero bihira lang ang visual artist na visual artist means painter. Yes. Sculpture, mga cutting. Yan. So, mga art in terms of yung makikita mo kung saan ginagamit sa exhibitions, readings, kahit sa events. Sa lahat, no? Oo. Kasi ang Printmaster, more on graphics siya. More on graphics. So, hindi na ako na-challenge doon. So, yun, gusto ko nang dito muna din ako mag-focus para mabigyan ko ng time yung pagiging artist ko. So, sa totoong buhay,
artist po ako. Oh. Papa Randy, may mga challenge pa ba sa'yo sa galing ng kamay mo? Actually, hindi ako satisfied sa mga works ko. Alam mo Okay. yan? Saka, parang may kulang. Gusto mo pa ng more? Oo, kasi ang dami kong na-appreciate na mga works, Okay. yung mga, lalo na sa mga artworks. Okay. Ang dami, parang kulang pa, bitin pa. Bitin pa, oh. Hindi ko masabing magaling na ako. Oo. Alam So, mo yun. para sa'yo, everyday is learning. Parang Oo, ganun. totoo. Kahit na yung mga baguhan, Oo. may nakikita ako mga teknik na which is hindi ko na-apply. So doon, parang si Bataries na magaling sa billiard, ganun ang mga masters. Hindi lang sila nag-realize sa kung ano ang masterpiece nila, which is nagsisearch din sila araw-araw, naghahanap din sila ng mga iba pang techniques. Alam mo Iba yun? pang mga techniques. Kaya minsan, doon mo makita sa mga beginners, yung mga techniques na hindi ko man nagawa. Alam mo yun? So, when it comes sa techniques, Papa Randy, Kuya Randy Ayuste, kasi ang mga visual artists like you, no, pag may mga kliyente na ito yung requirements nila, pero ang gusto nila hindi masyadong mabigat, gusto nila lightweight lang, may ang dami mga alternative na material na ginagamit, no? Correct. Lalo na dito sa Barin, alam nyo, ang pinaka-headache sa artist dito sa Barin ay materials. Materials, Ang daming wala na, which is sa Pilipinas. Oo, marami. Lalabas ka lang ng bahay, nandun na lahat bibilin mo, kahit sa mga arts, kahit anong bagay. Dito sa Barin, talagang order ka pa sa labas. So kung wala ka, hindi creative yung utak mo, mahihirapan ka. Pero sa akin, ang ginagawa ko, nag-iisip ako lagi ng alternative. Alternative, oo. So, Kahit ang materials nandito na sa Barin, nag-iisip pa rin ako kung anong alternative na materials na pwedeng gamitin, which is mas creative siya okay. and mas mura. Why? Para magiging competitive ka sa market, mag-suggest ka sa customer mo na, okay, this is my budget, pwede ba nating i-squeeze? Kasi ganyan sila no? So dapat marunong kang mag-isip kung ano ang alternatibong materials na gagamitin mo na pumasok doon sa budget nila. Which is, kung titingnan, napakamahal. Pero kung hindi nila alam, nakuha mo lang sa maliit na budget yan. O yun nga, minsan yung problema ng mga artist, no? Kasi nga lack of resources dito, hindi katulad ng Pilipinas. Yes. So talagang, masasabi ko talagang artist ka, Kuya Randy, kasi tawag nito na kapag nakakagamit ka ng mga alternative na Yes. gamit. Na-challenge din ako niyan kasi nasanay nung bago pa ako dito. Nasanay ako sa yung anong meron sa store, anong meron sa available sa market. Doon ako na-challenge, doon ako nahirapan. Pagdating dito, request ng kliyente, which is wala dito, doon ako nakapag-isip ng anong discarding na pwedeng gawin. So, yun. So ngayon, this time, parang normal na sa akin kung anong mga pwede nating gamit na. Pero Kuya Randy, nakikita ko naman lahat ng mga finished product mo. Talagang mga realistic yung dating. So, syempre, sabi nga nila, ang visual artist daw at ang totoong artist talaga, hindi mo nila makuha ng 100%. Pero, alam nila, sa puso nila, na realistic yung dating, okay na yon. Minsan hindi mo makukuha ang 100% na pagiging realistic na isang artwork. Dahil sa number one, siguro may iniisip ka na mas magaling pa sa'yo. May iniisip ka na mas maganda pa sa gawa mo. Siguro ganun. Pero ako, lagi ko talagang lahat ng mga gawa ko, nasa isip ko, lagi kong sinasabi, parang hindi pa ako kontento. Which is, sa ibang tao, napakaganda na pala. Which is, na-amaze mo na yung mga audience mo. Pero ako, parang kulang pa. Parang kulang pa. Okay. So like ito, Papa Randy, itong background na. Ito kasi ang background ng... ito yung opisina eksakto ng Randy Ayuste Events. Correct. Like, Papa Randy, Kuya Randy, ikaw ba yung nag-ano nito? Interior? Oo, nag-execute lahat ng mga yan. Oo. Ako ang gumawa niyan lahat kasi gusto ko, sa office na to, gusto kong makita na sa bawat angle ng office na to, gusto makita yung gawa ko. At araw-araw nakikita ko din yung mga missing or mga
pagkakamali dyan sa mga Dagdag lang ng angle. dagdag. Parang may kulang dyan. So, ang strategy ko din, hindi siya, bakit ganito? Para hindi siya common sa mata ng tao. Alam mo, nakikita nyo naman sa mga sa ibang office. Plain pintura lang or naka-sticker lang na design or naka-graffiti lang na design, which is pag nakita ng tao or mga kliyente mo, pagpasok nila, masasabi nilang okay. Pero pag ganito na kakaiba, talagang hindi talaga hihinto, gagalaw yung mata nila sa ano. So, may artwork ka na, may sample ka pa sa buong office mo. So, Kuya Randy, merong kwento. Yeah. May kwento lahat yung mga ilagay mo dyan. Bakit ganyan? May kwento. Kaya nga. Kasi napansin ko si Marilyn Monroe nandyan. Tapos one of the luxurious brand nandyan. Yes. Yes, andyan din yung parang kay, ewan ko kay Bon Jovi ba yan? No? So, lahat na nakikita nyo sa wall, yan ay ako. Kumbaga, Ikaw yan, no? yan ay ako. Hindi lang ako isang anong tawag doon. Hindi ako isang tao na isa lang ang ugali. Ang dami kong maskara. So, marami, oo. Sabi nga nila. Pero kaya nga, kung saan mo ako pwedeng dalhin, pasok ako. Kahit saan. Kasi alam ko, may mga part ng sarili ko na meron ako niyan, pwede ako niyan. So, marami kang varieties. Yes, correct. Yes, so kaya nga Papa Randy, okay Papa Randy na lang, Papa na lang. diba? Sinabi nga nila, like you, magaling yung kamay mo. May mata ka when it comes pagdating sa mga visual displays. Ang Randy Ayuste, saan siya nakapokus mismo eksakto? Kasi pag sinabing events, para sa akin, gumagawa ng concerts, gumagawa ng mga programs, gumagawa ng mga tawag nito, parties. Correct. So, ang Randy Ayuste ba, events company, doon din nakapokus sa ganon? O more on visual displays? Ang Randy Ayuste Designs and Events, hindi lang siya naka-focus sa events actually. Events in terms of arts, hindi yung events like mag-concert, magpa-birthday, magpa-party, hindi yun. Ang business na to, naka-focus siya sa paggawa ng mga mahihirap na props. Okay, mga props. Mahihirap na mga visual displays like shopping malls, visual displays, Yes, or mga special events na kailangan ng props na mahihirap. Yun lang ang tinatanggap ko kasi yun ang wala sa Bahrain. Yun ang nakikita ko kahit noon pa sa panahon natin. Yes. Tagal ka na rin. Oo nga, matagal na ako dito. Kilala ko si Kuya Randy, siguro 2 dekada na yata. Magdadalawa. So nakita ko na siguro meron pero hindi talaga ganun siya ka-common na may tagagawa ng ganung mga props. May gumagawa ng prop which is parang commercial na siya, masyadong commercial ang dating, yung mga naka-pomboard, naka-sticker. Okay. This is, hindi yan, para sa akin, hindi yan siya art. Nasabi, ayan nga yung alam ko kasi ngayon sa like for example, sa isang events, no? Mga naka-mounted lang yung mga naka-print Correct. out. So parang hindi masyadong convincing para sa iyo. And para sa akin ganun din. Okay Papa Randy, yung sinasabi ko nga sa iyo na mga visual displays mo, no? Yes. So like ngayon, darating na ang winter. So may mga winter wonderland, ang mga malls, gumagawa talaga ng mga parang polar bear yan. Yes, correct. Tapos yung mga parang mga snowfall na effect. So, yun yung mga pwede mong gawin. Yes, isa din yun sa mga gagawin natin. For example, before mag-Christmas, no? May Halloween. So, may mga special effects, special props na naka-line up sa jobs natin para sa November or end of October. Yan. And then, sa December, meron naman tayong tinatawag na Christmas. So, may mga outdoor visual displays sa like hotels. So, yan... so, marami ka ng line-up. Kaya yung sinasabi mo mga Christmas trees or polar bears,
Nagawa na namin yun sa isang malaking hotel, sa 5-star hotel dito. Alam ko yun. Kita mo na, di ba? So Talagang polar na polar talaga yung dating niya. Realistic, yung laki, yung mga nutcracker taba, na life size. Yes. Yun. So, yun ang mga, depende rin, nag-aantay ako sa ongoing pa naman, on the way pa naman ang Christmas. So, nag-aantay tayo sa ibang request ng customer. I'm very sure na itong, like yung sinabi mo kanina, na Halloween at yung upcoming Halloween, ang dami mo na namang tatakutin sa mga visual displays mo. Taon-taon naman yan eh, no? Regular na yan, every year talaga. Pero habang tumatakbo yung taon, yung mga kliyente natin, nag-iiba na naman yung nag-iiba na rin yung ano nila, yung gusto. Okay, yung taste nila. Kasi parang nakukornehan na sila sa pugot-pugot ulo, yung mga aswang-aswang. So, meron silang bagong gusto. Ang gusto So, another challenge na naman para sa iyo. Yes, correct. Kagaya nung anong tawag nito, instead na nakakatakot, ginawa nilang sosyal na ganyan. So yan, ma-challenge ka. So zombie maganda, gano'n? Pwede ako dyan. Yeah, like fantasy. Mga fantasy. Like Alice in Wonderland. Okay. Fantasy, yung Maleficent na mga background na Okay. So mga ganun, yung kahit na yung the Great Gatsby na tawag nito na parang Halloween style. So, yun. Kasi naman paparandi ang Halloween naman, hindi naman sa puro katatakutan din eh. Pwedeng lumabas din dyan yung mga diwata, na pwedeng lumabas din yung sa Alice Wonderland, no? Pwedeng lumabas si Cinderella, mga ganyan. So, Fantasy yung mga concept na nila ngayon. Kasi mostly sa kliyente ko, yung mga halos sila big time. So gusto nila yung hindi cheap siya na mga visuals. Okay. Gusto nila yung mag-match pa rin sa pagkatao nila. No? Kasi pag alam mo, ganito yan. Okay. Pag nasagad ka na, nag-umpisa ako sa mababang kliyente, kung ano lang hanggang doon, level lang ang gusto nila, hanggang nasagad ako sa yung pinaka big time pala na mga kliyente, which is dumaan din ako doon sa shock na ito pala ang gusto nila, ito pala ang hindi pwede nating gawin sa kanila. So iba ang mentalidad nila, iba sila mag-isip. Imagine mo Halloween na pasosyal. Kung ikaw wala ka idea, hirap 'yun kasi ang sa atin kasi nakasanayan natin Halloween nakakatakot. Yung nanggugulat, alam mo. So 'yun. So, Papa Randy, kapag, syempre, yung sinasabi mo, yung mga big time na client, no? So, talagang ambition mo dyan, ang objective mo is to reach their, yung requirements talaga nila. So, pero, syempre, minsan, may mga complaints din ba? Or, so far, perfect naman lahat? Sa awa ng Diyos, totoo yan, Mama. Yung mga kliyenteng ganyan, talagang careful ka. Yung nagawa mo na lahat, yung the best mo, na alam mo para sa'yo, magandang-maganda na, tapos hinahanapan pa nila ng iba. Correct. Pero alam mo, sa ako... Paano mo na-handle yun? Nung una, parang kakabahan ka. Siyempre. Pero alam mo, sila ang napakadaling idil. Talaga? Sila ang hindi ka mahihirapan makipag-usap. Okay. Madali mo silang paintindihin in terms of budget, basta satisfied sila sa gawa mo, sa concept mo. Wala nang keme-keme. Wala nang question. Sa reklamo naman sa gawa ko, so far sa awa ng Diyos, wala akong na-encounter na nagreklamo. I'm very sure. Even me, hindi naman ako artist, pero na-appreciate ko. Hindi ako artist, pero may mata ko. Pag nakita ko talaga yung isang bagay na katulad ng mga gawa mo, even sa FB, no, hindi man tayo madalas magkadaupang palad, pero pag nakikita ko, ang galing talaga ng kamay ni Papa Randy. Salamat. Sabi ko, it's another milestone na naman para sa'yo, no? Recently, parang may ginawa kang artificial resort. Artificial resort ba siya o resorts talaga? Artificial resorts yun. Tapos, dinagdagan namin ng mga pang tropical. Yan. Nakita ko nga eh. Sa bawat, actually every Friday
may events doon. So, ginagawa namin na iba-ibang tema, ibang team, bawat event nila. Pero Papa Randy, pag mga ganyan, di ba, mga nagawa mo, yung sinasabi mo, yung mga, ang mga big time talagang pumupunta yan sa mga ganyang klaseng mga resorts, mga ganyang mga lugar. So, syempre, pag sinabing big time, umiikot talaga yung mata niyan. Correct. Sabi ko, kung nagawa nila to, kaya ko rin tong gawin. So talagang magdi-deep checking yan kung sino yung gumawa. Correct. May mga bumagsak na ba sa yung tawag na ganyan? Marami ng ganyan. Maraming... Na parang sabi, hello, this is Randy Ayuso. Yeah, oo. Yeah, I saw your job here. May mga ganun. Marami. So ano Recommendations. yun, meeting ka agad yun? Ang una, tawag, message tawag, tapos minsan papuntahin ka kaagad sa kung saan sila i-meet up ka. So, hindi na magtanong-tanong yan sa mga presyo-presyohan. Wala nang pressure. Wala nang presyohan. Basta ito ang requirements ko, ito ang gusto ko. Pag happy sila, wala nang ano. Pero wala nang tanong-tanong kung question, bakit saan gawa yan. Kasi wala na sila. Wala na. Basta mabigay mo yung requirements nila. Correct. Pero kasi, minsan, Papa Randy, like yung mga big time, no? Pag, di ba sinabi mo nga, pag nag-isipin, ito yung gusto. Suddenly, biglang dapat magawa mo yan. May mga deadlines. Di ba? Yun ang isa sa pinakamahirap sa artist, eh. Sa akin kasi, ang pinaka ano ko sa prinsipyo ko sa sarili ay ang may isang salita. Word of honor. Word of honor. Yes. So, so far, never akong sa art or minsan sa printing, never akong nagsalita na hindi ko nagawa. Yes. So, pagdating sa deadlines, talagang before deadline, tapusin na yan. Kahit na, alam mo, Mama, minsan may mga 3 days lang na binigay sa amin. Oo, yung pinaka-time frame. Yung pinaka-time, 3 days. Pero kung susumahin mo yun, dapat 1 month gawin. Pero ginawa namin in 3 days. No? So wala na talagang tulugan. Walang tulugan. Buwis buhay talaga. Buwis buhay talaga. Oo, buwis buhay, puyat, pagod, hanap ng materyales. Yun ang mahirap. Mag-ikot ka yun pa. nga, mag-iikot ka talaga. Tapos sa installation naman, doon pagod ka na, no? Aakyat yung mga tao mo, aakyat ka sa mga truss. Hirap. Makikita mo, no? Titingnan mo kung paano i-install para makuha talaga yung gusto mo. Yun nga ang minsan mahirap yung may time frame na ganun. Pero minsan kasi akala nila, minsan ang artist kasi sabi nila is by mood din daw yan. Oh. Pero hindi nila alam kung gaano ka-hectic yung schedule niyan. Kung minsan parang nasusupladuhan ka sa mga artist, normal lang yun sa kanila sa dami ng yung iniisip nila, yung imagination nila. It's now, kailangan nilang talagang ng wide imagination para magawa nila talaga yung kanilang visual displays, no? Correct. Tama ka dyan, Mama. Pero ako, may technique ako dyan. Paano? May technique. Oh, mga kasansi, may technique si Papa Randy, ha? Yung sinasabi mong yung mostly mga artists, inaano nila yung mood nila. Yes. No? Nahabol nila yung mood nila sa paggawa niyan. Ako, ang technique ko, for example, wala ako sa mood or pagod ako, nawala na ako ng mood. Idaan ko yan sa pa-joke. Joke. So, either magkukontent ako ng jokes. okay. Yan ang parang pahinga ko na rin. So, parang yun yung parang pagod reliever mo. Yes, pagod reliever. Yung sungit reliever, di ba? Oo. So, pagkatapos ng pagod, magjo-joke Magandang kayo. tips yan, mga kasansi. So, tawanan, tapos hinto, balik trabaho. So, maluwag na ulit yung utak mo. Pero Papa Randy, alam mo, ikaw yung isa sa alam kong seryosong tao, no? Pero pag bumanat ka ng jokes benta, bakit ganun si Randy Ayuste? Magandang tanong yan, Mama. Bakit ganun? Alam mo, kasi noon pa, sinasabi sa akin na ang pagkatao ko daw, ako daw ay masungit. No? Ako daw, stricto, mahirap. Parang nagdalawang isip silang lapitan ka, nag-alanganin ba? Dahil stricto kung ano-ano. So naisip ko, mahihain kasi akong tao. Oo nga, mukha nga. Pero I think si Papa Randy naman, hindi siya ganun super sungit at saka yung talagang lahat naman tayo by mood eh. Sige, continue Papa Randy. Mahihain lang kasi ako, kaya minsan hindi for example, nagsasalubong tayo, hindi kita pinapansin or ano, kasi mahihain ako.
Tsaka, Subukan mo sa akin yan. Hindi mo ako pansinin pag sinalubong mo ako. so ngayon, naisip ko din mama na, oo nga, baka na-misconstrue lang or na-misinterpret lang or na kung ano lang ang naisip nila. So, ang gawin ko na lang is mag-joke kaya napansin mo sa Facebook ko. Oo. Benta lagi Nagpapa-joke na ako, nagjo-joke ako. So yung iniisip nila na hindi ako pwedeng i-approach, pwera lang sa nakakilala sa akin. Approachable po ako, lapit ka lang. Wag ka lang kumusta tapos Yes. And syempre, Papa Randy, napag-usapan na natin ang Printmaster, napag-usapan natin ng Randy Ayuso Design in Events. Yeah. Recently, I know that it's your birthday. So, parang namigay ka yata ng bigas. Is that for... sorry, inopen ko dito mga kasansi, no? Pero kasi gusto ko rin makita nyo yung another side of Papa Randy na being grateful. So, ibinabalik niya yung blessings niya sa ibang tao. So, kaya nga di ba sabi nga nila, hahatulan ka daw ng Diyos ayon sa gawa mo dito sa lupa. So, I think si Papa Randy, lahat ng mga blessings niya na natatamo ngayon, from Printmaster turns to Randy Ayuso Design Company. So, ayun yung way niya. So, Papa Randy, it's not your birthday na namigay ka. Birthday mo ba yun? Pa-birthday ko yun. Instead na mag-happy-happy ka mag-inuman, na magkakain, parehas lang naman ng busog eh. Oo nga, oo. Parehas lang busog, kakain ka ng simple, parehas lang busog. So, why not na i-share na lang natin sa iba instead hindi ka pa mapagod sa preparation kung ano. Actually hindi lang yun namin ginawa. Sa grupo namin sa DPB, matagal na namin ginawa yun na walang pa post-post, walang pa video-video, which is nakasanayan na namin gawin yon. Kasi yung pinaka-source din namin ng fans, ayaw din niya magpasabi. Kaya regular namin ginagawa yun. Nag-video na ako kasi para maipakita ko na siguro this time na ito yung ginagawa namin. Kasi may mga critics din tayo na kung ano-ano ang iniisip. So, hayaan mo yung mga critics na yan kasi yung mga yan, wala silang nagagawa sa tao. Unless at least alam mo na may nagagawa ka sa tao. Alam mo, mama. Marami kang napatuwa nung mga time na yun. Oo, yung mga nagla-like at saka yung sa... Correct. ano bang pangalan ng bigas na yun? Mabuhay Rice. Oo, yung Mabuhay Rice. Ang dami nun Ang dami mong pinamigay. Ang dami mong natuwa. Alam mo kasi, mama, ako, pag nakita ko yung napasaya ko yung tao, makikita mo itong totoong saya. Yung totoong saya. Yung happiness talaga. Oo, mula sa dibdib nila, yung ngiti nila, hindi plastic. Napakasarap nun. Oo. Masarap pa sa pagkain. Yes, oo. Lalo pa yung alam mo na pa. Kasi dito sa Bahrain, tayong mga OFWs, sa kabila ng saya natin, sa kabila ng ngiti sa ating mga mukha, meron tayong mga iniinda. Correct. Meron tayong mga problema, meron tayong mga personal problems, whether family or sa ibang bagay. So, ngayon, ang Pilipino nga magaling silang mag-divert eh. Pag malungkot sila, i-divert nila sa ganito. Diba? So, hindi mo halata. Kaya nga, di ba sabi nga nila, the most hospitable and warm treatment is ang mga Pilipino. Tama. Yes, kaya nga, dun pa lang sinabi mo sa akin kanina na nakita mo yung mga ngiti sa mga mukha ng mga Pilipino, ng mga nabigyan mo, masaya ang puso mo. Correct. Ganun ang Pinoy. Kasi sa ibang mga lahi, hindi sa kunting problema lang kasi nila na didepress sila kaagad. Tayo mga Pilipino, alam mo, kahit sobrang bigat na ng problema, ngumingiti pa rin tayo. Kaya nga, doon tayo ng Pinoy eh. Kung nakita mo ako, pangiti-ngiti lang kahit sa Facebook ko, may problema ako. Oo naman, siyempre, di ba? Binagyo na, inulan na, nilindol na, pero makikita mo mga Pilipino, lumalangoy pa sa baha at nakangiti. Nakangiti pa. Ganun Wala nang bahay yun, ha? Totoo, ganun. Believe sila sa Pinoy. Nilindol na tabunan yung bahay pero nakangiti pa rin. Lumipad na yung bubong. Oo. Nagsasign pa rin ng peace kapag dumaan na camera, di ba? Yun ang Pilipino. Yan ang Pinoy. Believe tayo sa Pinoy. Kaya proud tayo maging Pinoy. Yes, proudly. I'm proud to call Pinoy, syempre. Ayun, Papa Randy, do you have any advice sa mga newly artists dito sa Bahrain or sa mga Pilipino na artists?
siguro pwede ako mag-advise kasi may alam din ako, may experience din ako. Sa edad kong ito, wala ba? Yes. Nag-umpisa din ako sa pinaka-basic na gawa. Kahit yung elementary pa ako, doon ako nag-umpisa, na-inspired ako sa ate ko na mag-sketch ng mga bahay-bahay, mga tao-tao. Kailan pala nag-start yung alam mong yung pagmamahal mo sa arts? Bata ka pa? Yung kinder yata ako kasi yung ate ko, yung ating babae ko, medyo may pagka-artist yun. Okay. Tapos uuwi lang yung bahay kasi nag-aaral din sa malayo. Uuwi So lang may yan. blood talaga yung being artist? Siguro kasi... Pagiging artist. Pero sa amin, ako lang ang nagiging... dalawa na pala kami. Na-inspired din yung isang kapatid ko na mag-ano. So, yun, ano ko sa ate ko na... alam mo ang anong nangyari noon? Nasa bintaan na ako ng ganyan. Inaantay ko yan every Friday na uuwi siya para magpa-drawing ako sa kanya. Tapos pag nag-drawing siya, ang feeling ko parang, wow, amazing. Pero normal na sketch lang yun. Normal na sketch. Doon din ako nag-umpisa hanggang sa na-develop ko. Tapos, ang importante doon, environment. Yes. Alam mo yung dapat... May sumusuporta, parang gano'n. Isa din yun. Tapos dapat yung mga nakapaligid sa yung mga magagaling din. Oo, yung environment niya. Yes, oo. Kasi doon din ka ma-challenge, doon ka maka-discover. Tsaka lalo na sa, hindi naman lahat, sa Pilipinas, kailangan yung mag-explore sa gawa ng ibang lahi. Mag-explore kayo sa mga gawa ng ibang artist sa labas. Kasi napaka out of the box yung mga gawa nila. So doon ka din ma-challenge. Doon ka makadagdag ng kaalaman din. So ang advice ko, be humble kahit na sobrang galing mo na. Gawa lang ng gawa. Tapos never stop talaga na mag-experiment. Kasi ang dami pa. Habang buhay tayo, hindi mauubos ang mga techniques, mga eksperimento. Mga ideas. Saka magiging mabuti sa kapwa. Yes, be truthful and transparent. Especially sa mga kliyente, no? Yes. Pag hindi kaya, huwag akapin. Parang gano'n, no? Isa pa sa tip na siguro pwede niyong i-absorb. Makinig kayo, mga kasansi. Mostly sa mga kliyente may, for example, balik tayo sa budget. Budget ng kliyente. Minsan, or laging nangyayari talaga na ito lang ang binigay ni kliyente na budget. Pero pag nagawa ko na siya, gusto ko pang gandahan, gusto ko pang lupitan, so nawawala na sa budget. Alam mo yun? Gusto ko lang ipakita talaga yung love ko sa art. Pero okay pa rin yung gano'n, ano? Yung gano'ng attitude. Okay lang yun. Okay lang yan. Bakit? Hindi ka kikita doon sa pera. Doon ka kikita sa ibang kliyente na word of mouth yan eh. Correct. Pag sinabi na, sinong gumawa nito? Si Randy Ayuste yan. Bigyan mo nga ako ng contacts niyan. Oo, tama yun. Yung ganong attitude, no? Correct. Hindi naman masama yun. Ang masamang attitude nung binigyan ka ng ganitong klaseng budget, tinipid mo. Hindi yan. Ang kalalabasan nun, away. Magre-reflect yan. Away, tapos magre-reflect yan sa pagkatao mo. Oo, yes. Sabihin, Hindi ka marirekomenda. Yes, correct. Ito yung gawa ni Chris. Ito yung gawa ni Sam. Ito yung gawa ni Randy. Ay, di ba? Yes. At least rekomendado ka, no? Correct. Recommendable ka talaga. Marunong kang magparaya. Gawin mo lang ang galing mo lahat. Ibuhos mo ang galing mo. Doon ka kikita. Doon ka mag-invest. Balang araw, anihin mo yan. Believe me. Yes. Papa Randy, ang print master ba at saka nga Randy Ayuste Design and Events, mayroon ba silang mga social media accounts? Meron. Sa Facebook, ang Print Master Sports Clothing and T-shirt printing. And sa Instagram naman, Print Master BH. Tapos dito sa Randy Ayuste Designs and Events, ang IG natin ay Randy's Production. Dito. Ito. Randy's Production. Tapos, sa Facebook naman ng events ay
Randy Ayuste Designs and Events. Yun. So, Abangan any nyo. contact number, Papa Randy? Pwede nyo akong i-contact sa WhatsApp 3400-1085 at pwede akong tawagan dito sa 38100-112. Yes, oo. Yan mga kasansi, andyan na ang kanilang social media account. Andyan na rin ang kanilang contact number. Pwede rin kayong mag-DM, mag-direct message kung may mga katanungan kayo when it comes pagdating sa mga sports clothing or mga visual displays. Correct. Yes, Papa Randy. By the way, Papa Randy, please accept this as a token of our appreciations for being with us. Oh, may pa- Thank you so token pa. much. Yes, paabot naman ng flowers ni Papa Randy. Yes. Oo. Actually, dalawa nga yan pero ibibigay ko na lang personally yung kay Ate Ems. Ayun nga, no? Yes, oo. Thank you so much. Yes. Thank you, oo. thank you, Black thank and you. red. Ganda. Yes, thank you so much, Papa Randy, Thank you. sa mga tips, ideas for being an artist or visual artist dito sa Bahrain. Kung kailangan po ninyo ng mga tawag nito, sports clothing, isa lang po ang pwede nyong puntahan, ang ating print master. At pag kailangan nyo rin po ng mga visual displays, yung mga talagang mga kakaiba, yung mga realistic ang dating, alam nyo na kung ano po ang pupuntahan ninyo. Ito ang Randy Ayuste Design And Events. Design and Events. Opo. And of course, sa ating mga maraming salamat po kay Diyos sa ating bulaklak every Friday na binibigay mula sa centerpiece hanggang sa hand bouquet. Josh, huwag ka sana magsasawa magbigay sa amin ng mga magagandang bulaklak, magagandang creations mo. And of course, sa aming productions, kay Mr. D, ang aming cinematography, si Miss KD, ang aming wardrobe, and si Miss Hazel, ang aming makeup artist. Maraming salamat po. And to all the subscriber and sa mga magsusubscribe pa, thank you so much for the support that you always bear to us, to Sam and Chris, the podcast. Pilagi niyong pinapataba yung aming puso at sa mga nag-views po ng aming mga social medias account at ang aming YT. Maraming salamat po. Kung meron po kayong gustong i-features dito sa Sam and Chris the Podcast, please email us to this email address or you can DM us to our Facebook page. And kami na pong bahala ang kumontak sa inyo. And in behalf of Sam, I'm Chris. This is Sam and Chris the Podcast! Yes, thank you so much, Kuya Randy. Salamat. Thank you. Salamat sa pag- Till next time. Thank you.